Sheila, yung meeting natin sabi alas 7, kaya dapat 7 o'clock talaga impunto. Ano bang tawag doon? Military time ba? O ano? Dapat nandun tayo ng alas 7. Of course not. Mas late ang sinabi nila sa akin. Napakaga naman ng alas 7. Ay, aga ba yun? Late na nga yun eh. Hindi, no? Sobrang aga kaya noon. Basta dapat 7 parang nandun na mas tayo. late yung alam ko na sinabi nila sa akin. Ay, naku, Sheila. Alam mo, kaya talaga, meron daw isang librong naisulat na naglalarawan sa lalaki bilang mga tauhan ng Mars at ang mga babae naman ay tauhan ng Venus. Alam mo, Father, si John Gray yun. At ang pinakapunto niya ay may kani-kanyang katangian at magkaibang panig na kung minsan ay nagiging mahirap naman para sa kabila na intindihin. Para siguro yung sandali lang, tapos na ako. Sa lalaki ay 1 or 2 minutes lang. Pero sa babae, 30 minutes yun. Tama ka doon. O kaya naman yung mga importanteng pangyayari tulad ng first date or anniversary. Yung weeksary. Di ba alam yun, ha? O yung mga salita o haircut ng anak na mahalagang naaalala para sa isang babae, pero para sa lalaki ay hindi naman. Magkaiba nga kasi ang proseso ng babae sa lalaki. Ibang salita, ibang estilo, ibang paraan. Pero hindi ibig sabihin ay magkaiba sila ng pangangailangan o pag-uunawa. Kasi basic pa rin naman ang gusto nila, lalong-lalo na sa relasyon. Ito ay ang respeto at pagmamahal. Nagkakaproblema kapag iba ang pagkakasabi ng isa at iba naman ang pagtanggap ng kabila. Yan ang ating mainit na usapan sa pagtatanghal ngayon ng Family Matters. Anong oras ba yung sabi sa'yo? Ewan ko, parang 1900 hours, di ba? Parehas lang yun. 7 o'clock at saka 1900 hours. 12. Sige, magbilang ka. Oo nga, no? Parehas lang. Medyo, para kasing naguluhan ako eh. Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan. Good morning po sa ating mga tagapanood at good morning, Sheila. Good morning, Father. At syempre, magandang umaga po sa inyong lahat. At narito na naman tayo, Father, para magbigay ng mga bago at interesting topics. Oo, lalo na, alam mo kasi talagang hindi maiiwasan, hindi ba, na sa buhay natin, yung babae at lalaki, merong mga ibang pangangailangan o merong iba't ibang makapagpapasaya sa kanila o yung para magbibigay ba ng sense of fulfillment, yes. No? Actually, hindi naman ako masyadong aware kung ano nga ba yun, no? Ano nga ba? Sa tingin mo, sa babae ba, ano bang magbibigay sa inyo na parang ma-fulfill kayo? I think, Father, kaya nga sinulat yung libro na Men are from Mars and Women are from Venus because talagang magkaiba yung needs ng babae sa lalaki. As I remember, one of the candidates of Binibini Pilipinas said, if there's one thing that you can change about men, what would it be? Sabi niya, for them to be more sensitive. I guess, yung babae kasi, it encaptures everything. Ang babae, mas emotional, mas sensitive, mas siguro, mas puso ang ginagamit. Ang lalaki naman is very logical. Hindi sila, pag nagdidesisyon, talagang critical thinkers, di ba? Ang babae, hindi masyadong gano'n. Willing sila ng gut feel. Hindi sa lalaki, we do not take that kind of risk. Kailangan, mas pinag-iisipan. Pinag-aralan na muna bago, bago
pasukin ng mga bagay-bagay. At sa buhay may asawa, ganun din naman. Dahil ang roles ng babae is, iba rin naman sa role ng lalaki, di ba? Men always have to be the stronger ones and women are supposed to be the nurturers. Pero sabi nga, hindi naman ibig sabihin nun, hindi na rin kailangan ng lalaki ng nurturing, hindi ba? Kaya lang, iba lang talaga yung pamamaraan ng pagpapakita nila. Ako ba, ako naman kasi bilang isang pare, ano bang nagbibigay? Iba kaya pag kami asawa? Kasi ako, masaya lang ako pagka halimbawa, nararamdaman ko na masaya yung mga parishioners ko, di ba, pag makakapakinig sila sa akin, and I thank God for that, ganon. Pag nakikita ko na yung mga ginagawa namin sa parokya, talagang yung nagpapasalamat sila dahil sa mga effort na yung mga simpleng ganun, masaya na ako I think pag natugunan na natin yung basic needs, irregardless of whether babae o lalaki, dadating tayo sa level na pag ina-appreciate tayo bilang tayo. That's what makes us happy. Amen. Diba? Sabi nga nila, ang lalaki raw ay naghahanap ng respeto at ang babae naman ay naghahanap ng pagmamahal. Pero hindi naman ibig sabihin ito na hindi na re-respetuhin ang babae at hindi na mamahalin ang lalaki. Isa itong masalimuot na paninimbang upang hindi mawala ang isa pero mapalutang ang kabila. At paano ito nagagawa? Ito ang sagot nila Toti at Ronilyn Dolingo. 23 years ng kasal at may 4 na anak. Morning po. Good morning. Morning po. Morning po. Morning po. 23 years na. Ilang taon na yung pangalay nyo? 24. Joke. Pero mukhang batang-bata sila, hindi ba? Feeling ko parang ka-age mo, father, di ba? Natin, actually. Parang mga ganun sila nagpakasal. Tama. Alam mo kasi ang pag-uusapan natin ngayon is, ano ba yung parang main difference ng isang babae at saka sa isang lalaki? Kasi parang minsan sa relasyon, medyo may pagkakaiba. At saka yung sabi nga, pagkakaiba nung pangangailangan na gaya nga nung intro natin, di ba? Parang mas ang lalaki daw, kailangan respeto, ang babae naman pagmamahal. Pero nag-research ako. Sige pa. Sabi dito, tingnan natin kung paano nangyayari ito. Love and Respect in Marriage mula kay Brenton Balvin. Tips to respect your husband. Hango pala ito sa 1 Peter 3 verse 1 and 1 to 2. No? Sabi dito, never put him down or embarrass him publicly. Siyempre nakakaano degree po yun eh. Unang-una ng lalaki po, siyempre dapat nag-uusap po sa loob ng bahay talaga. So kung mapapaya po sa labas, parang wala na po yung respeto po dun eh. Pero iniisip ko naman, ano bang mga pagkakataon na sisitahin mo yung asawa mong lalaki? Siguro, at isa ito sa mga cannot do. Halimbawa siguro yung kumakain kayo sa labas. Diba, lakas-lakas mo naman kumain. Hindi, meron kasing mga asawang babae, father, na madalas mambulyaw sa asawa. Nagger. Kahit na nasa harap ng ibang tao. Diba? O ikaw kasi, magsasata na di maganda. Di ba, ang bobo mo? Sinabi ko na sa'yo, ganito. She doesn't care. Pero merong ibang tao. So, I guess yun yung sinasabi ni Toti na nakaka-degrade bilang isang lalaki. Hindi ka dapat kausapin ng asawa mo ng ganong pananalita, hindi ba? Okay. Ganun pala yun, sabi mo? Kasi wala namang gumaganon sa akin eh. Swerte ko talaga. Hindi na kami gaganon. Mercifully for you. Number 2. Okay. At sabi naman dito, remind him kindly and don't nag him to do things. Madalas ba na napapractice natin tong not to nag him? Yes. Hindi naman po kasi ako nagger. Talagang Mas maingay pa nga po siya. Ako sa bahay, pag nagagalit sa mga bata, hindi ako yung mas madalas siya yung nagagalit. Talagang ever since ganon o parang natutunan mo na lang in 23 years na dapat hindi ninanag ang Hindi asawa? po talaga ako nagger. Father, hindi ako masalita kasi
Minsan pagka may conflict kami, hindi na lang ako nagsasalita. Alam niya pag galit ako, hindi ako nakikipag-usap sa kanya. Pinalalamig ko muna yung situation. Hanggang sa mamaya, okay na po ulit. So hindi rin nagtatagal kasi yung pag may away kami. Paano naman, Father? Ako naman ang magtatanong. Paano kung sadyang parang pinapasok dito, nilalabas dito yung sinasabi mo? Ayun. Minsan, pagka kasi, sinasabi ko sa kanya ko yung mga ayaw ko. Tapos, siguro na-absorb niya. Sa tagal na rin namin kasi kilala na namin yung isa't isa. Pagka alam niya pag masama yung loob ko, hindi niya na rin ako. Tapos kakausapin niya ako. Para may gera lagi sa bahay. It works. Hindi, ako. It works both ways. Hindi ba? Bakit hindi ka natural na nagnanag? I guess dahil pag kinakausap mo siya, sinasa-isip at sinasa-puso niya yung Ginagawa niya sinasabi. kagad. Hindi rin naman siya pasaway. Kita mo? Yun eh. Kailangan kasi may balance, Father. Hindi no? pwede sabihin na, Sa bagay. women, you should not nag. Oo, kung pasaway talaga eh. Kung 20 years mo na sinasabi at di ka pinapansin, talagang ma-high blood ka. Ito, kasi nakalagay dito, never compare his lack of skills in something to another man's proficiency. Bakit mahalaga na hindi ikino-compare yung asawa mo sa ibang lalaki na, ba't si ganito, ganyan, sa kapitbahay mo man o kung kay nino man? Or sa ex O sa ex mo. First boyfriend mo ba? Tagal na siya. Baka mag-away kami ngayon, Father. Siguro kung i-compare kasi natin yung mga husbands natin sa dati, o sa kahit kanino, nakakasakit sa kalooban nila, although hindi nila siguro binu-voice out yun. Pero para sa akin, hindi dapat na. Kasi kung fast na rin, o kaya, kikita mo yung kahit ano yung kamalian niya, sabihin na siguro natin in a nice way. Para hindi naman tayo nakakasakit ng kalooban. Sabi nga kasi pagka mag-asawa kayo, dapat isa lang, diba? Kung ano yung nararamdaman niya. Kasi ako may paniniwala po ako na kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. Tsaka it's always not pleasant, Father, to hear the love of your life complimenting someone else more than you. Parang, sexy niya, sexy siya sa'yo. Hindi nakakatawa. Parang ano raw? Kahit na totoo, huwag mo na sinasabi. Di ba? Ganun yun. Ito namang pang-apat, Sheila. Here it says, show support for his dreams and his hopes. Gaano nga ba kahalaga sa isang babae na nandun ka, parang wind beneath his wings, di ba? Importante po yun kasi makakapagpalakas sa kanya yun eh. Kahit na alam mong, halimbawa, may gusto siyang gawin, talagang sinusuportahan ko po siya. Sige. Ayan ang ano natin. Yan ang isusunod naman natin, Sheila, no? Tatanungin naman natin, ano naman ba, no? Yung sa bahagi naman ni ate, ano naman yung mga pangangailangan niya na kailangan gagawin ni Kuya, no? At kaya po, huwag kayong aalis, ha? Magbabalik po kami kagad at huwag din kayong pipikihin. Yan. So, susunod naman yung hango sa one thing. By nature, I think men are fixers, you know. Gusto nila humanap ng solusyon sa lahat ng bagay. Even before you can... Balik at syempre, pinag-uusapan pa rin natin, ano nga ba mga pangangailangan ng isang babae kumpara sa isang lalaki. Kanina Natapos sinabi tayo na sa natin, lalaki. yes, lahat ng needs ng mga kalalakihan. The need to be respected, Oo. you know, physical affirmation. Huwag mo maghihiyain sa public, no? Kung mabaho kili-kili, sabihin mo pagka nandun kayo sa... Bulong mo lang, toothbrush ka, mamaya, ha? Oo, ganun. Huwag naman in public. Ngayon sa ano naman, sa mga babae naman. Ikaw to, di ba? Sige, ako magbabasa. Mula naman sa 1 Peter 3:7. Nakalagay dito, be slow to fix and quick to listen when she shares her feelings with you. Nagagawa mo ba ito kuya sa kanya pagka gusto niya magbahagi ng nararamdaman niya, nakikinig ka ba sa kanya? Opo. Nakikinig po ako sa kanya. Kasi siyempre, ibintay kami dalawa. Sige, kung ano yung gusto mong sharing, nakikinig po ako. By nature, I think men are fixers, you know. Gusto nila humanap ng solusyon sa lahat ng bagay. Even before you can actually say your piece,
Parang, ay, Parang ayos na, hindi. ayos na yan. Ako na bahala dyan. Ay, hindi pa ako tapos sandali lang. Di ba? Number 2, show urgency and complete the things she asks of you without complaint. Ano ba itong mga bagay na to na hinihingi niyong gawin na ang mga lalaki at hindi kami kailangan mag-complain? Actually, siguro, Father, pag babae pala utos. Like, example na po, Sige. Father. Matutulog na lang po eh. Oh. Kuha mo ko tubig. Tama. Hindi na pwedeng makaangal pa. Hindi na. Oo, doon kukuha ko tubig malamig, no? Kunin mo nga pala yung bag ko doon. Nakalimutan ko, alas 12 na. Ano ba? Pero no complaint na Bawal talaga. Wala na talaga. Bawal. Kakamot na lang ako ng ulo. Kasi asawa ko sa... Naiwan sa kotse. Yung gano'n po. Yung cellphone ko. Yung cellphone ko pala. Naiwan sa clinic. Sabi, babalikan ko pa. Ako talaga. No complaint. Tama. Bait naman ni Kuya. Ang ganda nun, ha? No complaint. Oo. Importante pala yun na pagka merong... Kung tutuusin naman po, kung may madidinig natin si Kuya, siguro hindi naman sa kanila lang to, sa maraming mag-asawa, ang liliit na bagay lang naman nung hinihingi. Usually naman, No. petty talaga, Diba, Father. na, yun. na hindi dapat na pagdiskusyonan pa, pag-away. Hindi mo kukuha mo lang ng tubig. Kung mahal mo yung tao, yes, honey. Kahit tulog na. Oo, Gigisingin. kahit ano, gisingin mo lang ako. No? Pero nakahanap na kami ng solusyon. Tip ko lang sa inyo. Maglagay ka ng tubig. Gabi-gabi, naglalagay na kami ng maliit na pitchel para wala na nag-uutos. So kayo, automatic na yun. Pag aakit ka, buhat-buhat mo na yung pitchel. O, di ba? O, ito yun. Yung Less conflict. Yung number 3 sa'yo, kasi hindi ako makaka-relate dito. Love your children well. Yan sa mga tatay, ha. Sabi niya, ang pakiramdam ng babae kapag ang kanyang asawang lalaki ay malapit sa Diyos, no, nagmamahal sa mga anak, napakaswerte nila. No, parati ko rin hinuhumili kasi yun na tungkulin ng ama na siya yung maglalapit bilang haligi ng tahanan, siya ang maglalapit sa pamilya, palapit sa Panginoon. So, eto tanong ko, palagay nyo ba maraming ganitong lalaki? Admit your failures and ask for forgiveness often. Marami bang Often. ganitong asawa na lalaki to admit their failure and ask forgiveness often? Konti lang siguro. Yun naman po yung reality dun. Konti lang talaga sa mga lalaki yung humihingi ng sorry kahit alam po nilang may mali sila. Tapos, napapatawarin agad sila. Pero siguro kung siya man yung halimbawa magkamali po, tapos humingi ng forgiveness, ano naman din po. Para sa'yo, madali ba na humingi ng sorry? Hindi, siguro sila yung munang madali bang aminin yung pagkakamali. Hindi. Pag humingi ka, oo. Kasi parang yung true repentance, hindi yung sorry lang talaga. Sorry na, sige, yung gano'n. Yung totoong apology. Madali po. Basta po yung, nandun po yung sincere. Sincerity. Yung tunay ka talagang humingi ng sorry sa kanya. Tapat. Yun. Napakadaling gawin. Tsaka, umiiral lagi yung love. Napakadaling gawin po. Nangyari na ba minsan na medyo sumablay tayo, Kuya, tapos talagang inamin mo ako nagkamali. Gano'n, okay, tapos nag-sorry ka naman sa kanya? Opo. Madalas. Inalbit naman niya kagad po. Yun ang napakaganda. Hindi niya na po pinapatagal po. Ganun din po siya. I think it takes a bigger man to admit your mistake. Kasi minsan pride, Father, eh, Pride. di ba? Ang lalaki kasi minsan masyado mag-pride. So, you know, I think napakaganda nung sinabi mo yun. Ask for forgiveness. And Yes. yes, number 5. Ako na, Father. Oo. Be emotionally available, vulnerable, and reciprocal with her. How do you become emotionally available? Lagi kang available. Available po lang. Mas Mas ako po umiiyak eh. Kesa sport. Kesa po sa kanya po. Mas ano po ako, mas emotional, sensitive. Kesa po sa kanya. Pero pagkatapos naman, embrace me. Naintindihan niya na. Na hindi Pero dapat. ang ganda kasi ng pagkakasabi nito, Tina. Kasi she's always willing to listen. And she knows na pagka emotionally vulnerable siya, isang akap lang ang katapat niyan, hindi ba? That there will always be that love waiting for you. Kasi kung umiiyak yung asawa mo, tapos sabi ng babae, iyak ka dyan.
Iyak ka pa ba ulit? Iyak ka na sa iba nun. Ayan, ako. Ang bilis lang ng ating mga na-research ko, no? Yun nga, nagiging matatag po kami kasi yung tatlong yung pinaka-importante ay practice. Pinapractice ko po yun sa buhay. Yung love, yung respect, tsaka trust. Kasi pag nawala to, mabubuwag po kami. So yun po yung pinaka foundation ko po sa pagmamahal sa Kanya. At higit sa lahat, yung paglapit sa Panginoon, to the Word of God. Maging center natin si Lord sa buhay natin, lalo na sa mga mag-asawa. Kasi pag wala kasi si Lord, minsan naliligaw talaga tayo. Yun yung magiging foundation natin kasama ng mga anak natin, na lagi natin ilalagay si Lord sa center. Sabi nga, hindi mahalaga kung babae ka o lalaki ka. Kung ano ang needs mo. When Christ is there, Yes. kitang-kita mo naman sa kanilang dalawa. He will supply Yes. all their needs. Yes. No? Ang Panginoon ang magbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan. Amen? Amen. Yan. Ang respeto ay hindi lamang ang paggalang sa mga nakatatanda, kundi ang pagkilala sa dignidad ng pagkatao. Ang pagmamahal ay hindi lamang ang matatamis na lambingan, kung hindi ang pagkahandang magbigay, mag-alay, at magparaya, alang-alang sa kapakanan ng iba. Hindi ito mapaghihiwalay dahil walang tunay na respeto kung hindi nag-uugat sa pagmamahal at walang pagmamahal kung hindi ginagalang ang pagkatao at kakayahan ng iba. At ang dalawang ito ay ang ilan lamang sa mga pangunahing sangkap para maging matagumpay ang pagsasama sa hirap man o ginhawa. May ilang paalala lang po tayo, pero magbabalik po kaming muli. Thank you. so much. Thank you. Thank you po. Thank you. Bless you. Thank you. Muli po kami nagbabalik at syempre pinag-uusapan pa rin natin, Father, ang pagkakaiba, hindi ba? Oo. Siguro hindi lang dahil sa different roles. Or diba? different na yung pagkababae o pagkalalaki, di ba? Minsan kahit sa Vocations, vocation, Father. di ba? Di ba, hindi naman tayo lahat lay people o Oo. hindi naman tayo lahat pare. Oo. Kanya-kanya rin tayo ng bokasyon. Oo, ba yung the motivation at yung goal ng isang, ako bilang isang pare, di ba? Yun nga, gaya na nabanggit ko kanina, parang masaya na ako na maraming nagsisimba, masaya na ako na pagmasaya sila na pagka may napupulot sila sa homily ko, no? Parang merong kakaibang Saya. Yes. no? Na nadala ng aking bokasyon. Yun na nga, Father, siguro sabi nga natin, no, it gives joy to the giver and the receiver. Diba? Pag nakakapag-share ka ng something good to them, when you share the Lord with them, napapasaya mo sila, pero higit sa kanila, napapasaya ka rin hindi ba? Siguro ganun din yung mga charity workers natin, o yung mga kasamahan natin na naglilingkod sa mga hospital na talaga namang grabe ang serbisyong binibigay nila, If you Father. still remember yung sinare mo sa akin na pamangkin mo ba or cousin na nasa ibang bansa na nagtapos ng ganito pero nag-serve sa Africa? Yes. Ano nga yun? Nag-missionary siya. She finished her college in the States, and then she went to Africa for a missionary mission, and then she went back to the Philippines to do missionary mission again. Grabe, no? Yeah. Siguro papakadalubhasa ka sa Amerika pagkatapos Magsisilbi ka. magmi-mission. Oo. No? At pumunta po Bukasyon sila talaga. talaga sa pinaka-remote na areas, Father. Yung kailangan marami kang Kasi bakuna. malaria infested. Oo, ganon. Na walang mga kuryente. Talagang it's really a sacrifice. But sabi niya, di ba, masaya siya na ginagawa yun. Yes. At ngayon na nakahanap na siya ng sarili niyang pamilya, ay dalawa na po silang naglilingkod Grabe. kasama ang kanyang asawa. Ay, Hindi nako. ba? Talagang, Sheila, alam mo, ang paglilingkod sa kapwa ay sukdulan ng pag-ibig, hindi dahil sa pagsisilbi o pagpapaalila, kundi dahil sa pakikiisa ng damdamin, sa pag-uunawang ihahatid at sa pagtugon na ibinibigay. Sundan natin ang kwento ng pagsisilbi para mapabuti ang kalagayan ng kapwa at pagkabuong hatid nito sa pinagsisilbihan. At natitiyak namin na ang isang bahagi sa buhay nila ay napagdaanan mo rin.
Actually, ako po si Father Edgar Tuling, ang parish priest ng San Antonio de Padua Parish dito sa New Bataan. Ang New Bataan po ang siya talagang natamaan ng typhoon na Pablo. Kami po talaga sa lahat ng mga tao sa Kauman, kami ang pinaka devastated na lugar. About 10,681 families ang nagiging victims of the typhoon here, particularly ang mga tao sa Barangay Andam, which everything started. Yung mga ganyan, ano yung iba dito? Yung yun na nandoon, yan, yung simbahan mo, hindi naabot. Ayun po yung... Ang gobyerno may 4 Ps, so we follow 5 Ps. First na P is pagkain. Pag bibigyan namin ng mga pagkain, this is regardless of their religious affiliations, meaning we give foods not only to Catholics but also to other religious. Pangalawang P ay yung panglawas or the care of our health. Kundi pupunta talaga kami sa barrios kasi yung maraming mga tao na sa barrio na walang sasakyan. So pag pupunta sila dito, it would be very stressful na sa kanila. No? Tapos mag-aantay sila ng pagkain na ito na share nila mga isang pack tapos babalik na sa kanila. Tapos yung iba naglalakad lang. So that's very nakakaawa. So kami talaga, this is what we are doing opposite sa nung una na ginawa ng mga sa government natin na parang dito lang lahat, parang show time ba na nasa evacuation center lang lahat, ganyan. Gano'ng kalayo lalakarin niyo? Nga po na kapil ka na yung buwan. 2 kilometros. 2 oras. Na oras? 2. Dalawa. Ay, tawag ko na. Apil ba ko na kasi nyo? Kaysa yung the whole day nandito sila sa poblasyon. Mga ganyan, nag-aantay. Oo, walang magagawa. Tapos may wala pa yung mga anak. Tapos pangatlo, yung panimanay, yung bahay, no? May mga slightly damaged, may mga totally damaged. So, yung simbahan natin, ang church, is doing its best na makakatulong tayo sa mga slightly damaged muna, na kung may kulang sila ng mga GI sheets, makaka-provide tayo we go hand in hand with the government, the provincial government. Pang-apat ay yung panginabuhinapi, meaning the alternative livelihood. So, for example, yung mga seeds, kailanganin ng mga tao. For example, yung mga mais, yung mga gulay, yung mga fast crops, mga kailanganin. Yung sa saging, kasi maganda daw yung saging na after the bagyo, yung may tinawag na tissue, something like that, na tinanong namin, 12 pesos na per seedling. Yung seedling, yan. Yung mga ginagawa, ano ng mga bata, na Sunday, people are willing to work. Hindi po sila parang lazy. Yung mga tao dito hindi naman po lazy talaga. Kasi mga farmers po sila. Nasa munisipyo? Oo. Yeah, yung panglimang P ay pagpaligo ng pagtuo, meaning strengthening the faith. So we go back to our regular schedule. So may misa kami sa mga GKKs ngayon. At saka tinuturuan natin yung mga tao na kung pwede sa mga bawat family, marunong na mag-grocery, marunong na magbasa ng Biblia, may ganyan. Para mas magiging na-enhance pa yung faith. While it is true na mayroong relocation area na ini-prepare ng gobyerno, but what is important, para sa akin kasi, tanungin mo yung tao, sila mismo. Are they happy kung nandoon sila? Tapos yung hanap buhay nila ay nasa malayo. Ganyan. So ang nasa isip nila ay kahit kubo lang yung bahay namin, basta nandoon na kami kung saan kami mabubuhay.
Yung Parang ganyan. meron silang pagkukunan ng Mayroon sa kabuhayan. pagkukunan. Kasi kung nasa ano ka, Showcase lang. showcase na, nandun ka, may bahay ka na, pero ano naman yung araw-araw mong pagkain? Hindi na rasyonan. Pero we don't feel good kahit may rasyon. Yeah. We don't feel good na lagi ka na lang Asa. Hindi ka makaahon. Hindi naman natin alam kung hanggang kailan yung mga goods na yan. Ayun, yung bataan. Ito. Ang tubig niya po, makita nyo, hanggang ano yan, bubong. Hanggang bubong yung tubig, pati putik. So, kaya nasa loob siya, gusto ko na po sabihin na lahat ng mga tao na pumunta dito ay walang namatay. They were all safe. About 32 of them. So dito sila lumigas. Yung iba, nanggaling dito, lumabas. Kasi yung the whole center, yung nandyan po yung basketball court, yung health center doon sila pumunta kasi 2 floors yung health center. So akala nila mas safer doon. So ang nangyari dito, nagkaroon na ng flash flood. Nang binunggo yung ng tubig yung poste. Yung poste na dito yun, nakagano dito, ganyan. Bumagsak yung anong tawag na yung beam at saka yung basta cemented na nakalagay ng na may cross. Siya yung nag-cover sa gate. Dahil siya yung dahilan kung bakit may nakapasok sa atong mga tubig. Let's look at what Chibo Kobo recommends for this week edition of Leaf, our leisure and entertainment alternatives for the whole family. My name is General Zod. I have journeyed across an ocean of stars to reach you. The world's too big, Mom. Then make it small. It's gonna change the world. I'm Chibo Kobo, and we're taking a look at one of the most popular movies of this month here in our leisure and entertainment alternatives for the family. Super
Superman is just the all-around nice guy superhero that has inspired so many shows and movies since the 70s. If there is one thing you can't fault Superman with, or his alter ego Clark Kent, it is his unfathomable altruism and willingness to sacrifice. This year, director Zack Snyder and writer David Goyer bring to life Earth's most loved alien, who incidentally has a different view of wearing his trousers. Anyway, Christopher Nolan continues his superhero remake with Man of Steel, starring Henry Cavill, Amy Adams, and Michael Shannon. Kasama rin po sina Diana Lane, Russell Crowe at Kevin Costner bilang supporting cast. Magsisimula ang Man of Steel sa kapanganakan ni Kal-El, ang batang makikilalang si Superman. Siya po ang kauna-unahang sanggol na ipapanganak sa Krypton sa natural na paraan. Kaya lang di maglalaon ang sunod-sunod na artificial population control na nagsisilang sa mga bata sa mga laboratory upang matiyak na tutuparin ng mga batang ito ang naitakdang tungkulin para sa kanila pagdating po ng panahon. Goodbye, my son. Our hopes and dreams travel with you. He'll be an outcast. They'll kill him. How? He'll be a god to them. This kind of genetic engineering is championed by General Zod, played by Michael Shannon, a megalomaniac who wants to build a new race of Kryptonians, but fails to win the support of the scientist Jor-El, who is totally opposed to Zod's eugenics. To escape the impending death of Krypton, Jor-El and Lara decide to send the infant Kal-El off to a benign planet, Earth. The space capsule bearing Kal-El lands in a farm in the American heartland, Smallville, Kansas, owned by the Kents, played by Kevin Costner and Diane Lane, who raised him as their own son, taught him good values, and kept his identity a secret. What if a child dreamed of becoming something other than what society had intended? What if a child aspired to something greater? You're the answer, son. You're the answer to are we alone in the universe? Can I just keep pretending I'm your son? You are my son. And I have to believe that you were sent here for a reason. And even if it takes the rest of your life, you owe it to yourself to find out what that reason is. Hindi maitatanggi ang lakas ng pelikulang ito sa takilya. Una-una na marahil dahil sa napakagandang biswal na ipinakita nito. The introductory Krypton sequence is visually compelling, with a clearly spelled-out premise defining the origin and destiny of the newborn babe. Keeping the audience engaged is the non-linear storytelling studded with relevant and timely flashbacks mirroring Kal-El's struggle from boyhood to manhood, burdened as he is with extraordinary powers he never asked for. The sets and effects are great. The score envelopes you in a world of its own. Ang isang aspeto na nagpaganda po rito ay ang husay ng pag-arte ng mga nagsiganap. Madamdamin ang atake ni Crow bilang ama ni Superman at gayon din ang tahimik at malalim na pag-uunawa ni Costner bilang amain ng huli. Sina Shannon at Lane naman ay kapwa nagpamalas ng kakaibang husay sa pagdadala ng kanilang tauhan. Matapang pero maamo, tough but with restraint. No one could have played journalist Lois Lane better than Amy Adams with her perky personality and intelligent eyes. Medyo mababagot nga lamang ang manonood sa tagal ng inaabangang aksyon at medyo hindi makatotohanang paninimbang ng military sa kalaban. Pero po sa kabuuan naman, madadala rin ang mga tao ng mga eksena at malikhaing paggamit ng lente at pagdurugtong ng mga eksena. I have journeyed across an ocean of stars to reach you. Your world has sheltered one of my citizens. He will look like you, but he is not one of you. To those of you who know of his location, the fate of your planet rests in your hands. To Kal-El, I say this. Surrender within 24 hours, or watch this world suffer the consequences. Well, maybe it's pushing it too far, but Man of Steel or Superman
offers parallel concepts to our faith. CBCP Cinema writes, the cinematic savior of the world descends to live among earthlings, and he has a mission much like the Son of God, who came down to earth as an ordinary man. On Earth, the S stands for Superman, but it could also mean, for all intents and purposes, Savior, since he is told that he is to save the world by bringing hope to Earth. He is adopted by simple folk, farmer, father, housewife, mother, just like the carpenter housewife couple from Nazareth. Agonizing over whether to turn himself in as the rebel Zod demands, he seeks the counsel of a priest in a church. The shot shows Cavill close-up, framed against the stained glass background of Jesus praying in Gethsemane. May mga nagsasabi pa nga po na ang labanan nina Kal-El at Zod ay para naman ang tunggalian ni Jesus at ng demonyo. At hindi rin may tatanggi na malakas ang tinig ng direktor at manunulat laban sa artificial population control sa kanilang pagpapakita ng negatibong epekto po nito sa lipunan at sangkatauhan. Man of Steel gets a 3.5 stars technically and another 3.5 stars for its moral values. At bagamat ito ay isang superhero story, medyo pang mas matatandang bata po ang atake sa kwento, kaya't mas mainam na samahan ng mga magulang ang mga anak na may gulang 14 years old pababa kapag nanood. And for other movie reviews, please check out CBCP Cinema's site at cbcpcinema.blogspot.com. I'm Chi Bukobo for this week's Leave, your leisure and entertainment alternatives for the family. You will not win. For every human you save, we will kill 1 million more. I won't betray them. You already have. Pagkatapos likahin ng Diyos ang sanlibutan, ay nilikha niya ang tao. Mula sa alikabok ay bunuo niya ang lalaki at hiningahan. Nabuhay ang lalaki at sabi ng Diyos, hindi mainam na siya ay nag-iisa. Kaya't mula sa kanyang tadyang ay binuo ang babae upang maging katuwang niya sa pangangalaga ng sannilikha. Dahil dito, sila ay magkasamang nakikibaka sa buhay. Pantay, magkasabay, pero nagmamahalan at naggagalangan. Anumang pamamahala ay hindi pangaalipin. Anumang paglilingkod ay hindi pagpapaalila. Ito ang tunay at makatotohanang pagmamahalan. Dahil sa mata ng manlilikha, ang lalaki at babae ay may kani-kanilang tungkulin at gampanin. Mga tungkulin ang suporta sa kabiyak at mga gampaning kailangan ang tulong ng isa't isa. Sa pangunahin sa lahat ay ang pantay at magkasabay na pagtataya para sa ating pamilya. At ang pangunahing sandata ay ang matibay at palagiang ugnayan sa Diyos na unang-unang nagpakita ng kahulugan ng mapag-alay at mapaglingkod na pagmamahal. Kaya tandaan natin ang bilin ni Servant of God, Father Patrick Peyton. The family that prays together stays together. And a world at prayer is a world at peace. Ako po si Sheila Dizon Carlos. At ako po si Father Alan Samonte. At gaano man kaaga, basta tuwing Sabado, your family matters the most. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Thank you, Father. Thank you.